Ito ata ang original Ant-Man, hindi si Marcos nyo eh. Ha? Ang galing eh, no? Tumakas sa truck. Ang galing, ha? Oh, superhero ito. Hinimay pang lalo ng Senado ang pagtakas ni Michael Cataroha sa bilibid. Kabilang ang paggapang at pagkapit pa niya sa ilalim ng truck para makalabas sa maximum security compound. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkakamuhi tayo, pare. Alam mo, okay naman si Robin Padilla, ha? Okay naman. Ako ay suportado ko to at ito ay hindi tambaluslos, no? Kaya alam minsan yung kanyang manner, ito lang naman sa akin, ha? Tayo patas. Kung ano yung nakikita ko, yun po ang sinasabi ko. So, hindi ibig sabihin, tayo ay pabor kay Robin Padilla, wala na tayong nakikitang mali, no? Mga sa pagkakataon ng hearing, sana lang si Senator Robin mag-focus siya dun sa investigasyon in aid of legislation. Kasi minsan napapansin natin kay Senator Robin, na-focus siya more on doon sa kanyang experience sa loob, ganito, ganyan. Hindi, imbestigahan sana ng mabuti yung taong involved. Halimbawa, andyan si Cataroha. Yes, may experience si Robin, makakatulong yon. Pero sana nagfo-focus doon sa pag-iimbestiga kasi yun po ang purpose ng Senate hearing. Hindi po maikwento yung kanyang experience sa loob ng bilibid. Yes, maganda yung sinishare niya, pero siguro there is a proper venue and there is a proper time for that. Dapat dyan nakafocus sa investigasyon. Ang dami nun, Kosa, ha? Huwag mo Ayon kay Cataroha, isang linggo niya pinag-aralan kung paano tatakas. Bilang dating basurero, kabisado raw ni Cataroha ang katawan ng garbage truck. Tumulong daw muna siya sa paghahakot ng basura at nang makahanap ng tiyempo sa pagdaan ng isang sasakyan. Ginamit niya itong cover para tuloy makapasok sa ilalim ng truck sa loob lang ng 12 segundo. Galing, Gone in 12 seconds, nakapasok siya doon. Ito ka pa bago nagubad? Nalalaking ko na doon nakalabas. Nasa highway na, sa expressway. Yan ako kamay, labas na po ng maximum. Labas na ng maximum, nagubad ka, lumipat ka ron. Opo. Ayan, patandaan nyo to ha. Labas ng maximum siya naghubad ng t-shirt. Okay? Ang tanong dyan, napakainit niyan. Oh. Sana, ako sinadjust sana ko kay Senator Tolentino, sana pinaandar yan truck na yan. Tingnan natin kung tatagal yan kahit 30 minutes dyan. Kakalug-kalug yan. Walang t-shirt, naghubad siya. Tandaan nyo, sinabi niya wala siyang t-shirt ha. Naghubad siya paglabas ng munti. Sa loob, sa labas na. Okay? Kasi mamaya idudugtong ko yan. Nakita ka sa salamin. Kabilang sa pinagdududahan ay kung paanong hindi na-detect ng mga bantay sa gate ng Bucor ang pagtago sa ilalim ng truck ni Cataroha, gayong kita ang orange niyang damit. Kitang-kita Kita ang orange na damit pag sinilip ka. Kanina tinanong, kaya nga sabi ko sa inyo, etong si Cataroha, paiba-iba ng sinasabi. Pag ito ay naimbestigahan, talagang magbubuhol-buhol ang dila nito. Yung sinabi niya, wala daw nagche-check ng salamin. Ngayon meron. At doon pag-check ng salamin, kita yung orange. Hindi yan yun, pinatakas yan. Pinatakas yan si Cataroha. Yan po ang lalabas sa investigasyon sa mga susunod na araw. Pero kung ako kay Cataroha, gusto mo gawin mo akong manager, yayaman ka, Cataroha. Ibebenta ko yung istorya ng buhay mo at gagawan kita ng pelikula. Pagagawan kita ng kasi pang pelikula yan eh. Yang ganyang tumakas sa loob ng truck, tapos karamihan ng tumakas, patay siya, buhay, bumalik, ang daming issue, nai-issuehan yung acting DG ni si Katapang, tapos bigla siyang alam na tuntun siya agad ni Angelina. Alam mo yung mga kwento nila? Ha? Ito, makinig kayo, Katapang. Yung kwento na yan, yung nire-release nyo sa media, yan ay kwentong pelikula. Ibenta mo yung kwento mong yan, kikita ka, Cataroha. Pampelikula yan eh. Siya nagawang reenactment kanina. Pinulapangang may CCTV na nakapwesto sa pinaradahan ng truck na dapat nakakita sa mismong pagtakas. May connivan siguro yun pag gano'n. Ang sinabi nga ni Michael, mahiwaga. So marami pang katanungan sasagutin. Alam nyo naman, hindi naman nakikita yung ilalim yan, CCTV hanggang sa taas. Ikaw naman, pinagtanggol mo pa eh. Sinasabi ko kay Katapang, yan ang point niya. Hindi nakikita ng CCTV yan. So, ako naguguluhan lang talaga sa iyo, Katapang. Yang kwento ni Cataroha, ano ba stand mo? Yun yung nung isang araw ko pang tanong. Hindi, kayo ba napupunan nyo? Si Katapang ba ay may stand? Naniniwala ba siya sa mga kinikwento ni Cataroha?
o hindi? Kasi kung hindi, dapat iniimbestigahan mo ng maayos yan. Hindi yung ganyan lang tapos sasabihin mo may CCTV pero hindi naman kita sa CCTV. So lumalabas niyan para ka pang abogado ni Kataroha. Kung ano sinabi niya, ipinagtatanggol mo pa. Instead na iniimbestigahan mo. Kaya nga napaka-importante na malaman natin. Kasi hindi natin makita kung ano ang tayo ni Katapang. Naniniwala ka ba o hindi? Hindi pwedeng wala kang alam. Anong silbi diyan kung wala siyang alam? Dapat may paninindigan siya diyan. Naniniwala or hindi. Ganon kasimple. Kasi, Pero napababa. gumagana yan, sir. Oh, gumagana yan. Gumagana yan. O, gumagana. Ayan, isa pa yan ha. O, sa bunganga niya, narinig nyo, gumagana. Yan po ay dapat imbestigahan nila Senator Tolentino. Pero pansinin nyo, may sasabihin siya rito na parang bumabawi na siya. O, nire-recall lang natin yung video. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya nire-recall, kung binubura, or kailangan lang i-review ulit, no? Hindi ko alam kung anong exactly meaning niya noon. Kaya lang, baka mamaya may excuse sila na pag inimbestigahan yung CCTV na yan, wala na doon. Wala na yung file doon. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Kataroha, kahit siya natakpan ng truck at hindi nakita yung ilalim ng truck, kung may CCTV yan, Senator Tolentino, mapapatunayan na si Kataroha talaga ay umaali-aligid dyan at tumutulong. Kasi yan po ang sinabi niya, tumutulong siyang magtapo ng basura. Kaya siya nakalapit dyan sa truck ng basura. So, dapat yan lalabas sa CCTV. Hindi ko alam kung gagawa ng excuse yan na nabura, etc. etc. Pero, more or less, pag inimbestigahan yung CCTV na yan at wala silang naipakita, alam na this. Merong tanggulang nagaganap dyan. Tiniyak ni Katapang ang kaligtasan ni Kataroha sa loob ng Bilibid habang gumugulong na raw ang proseso para maparusahan ang mga dapat managot. Negligence. Lahat ng dinaanan ni Kataroha na gwardya na hindi siya napansin ay mananagot. Tama. Ako, naniniwala ako doon, lahat ng nadaanan ni Kataroha nang hindi siya nakita, hindi siya nahuli, dapat managot. Kasi negligence. Pero higit sa lahat, dapat alam mo, Katapang, for the sake of investigation and delicadeza, ikaw ang mag-resign. Kasama ka sa mag-resign. Kasi may negligence din on your part. Ikaw ang DG dyan. Ikaw ang overseer dyan. Sa makatwid, ikaw ang naglagay ng tao dyan, ikaw ay may karapatang magtanggal o magpalit or maglagay ng gusto mong magagaling na tao. Hindi mo nagampanan yun. May pagkukulang ka din. Katulad ng pagkukulang ng mga gwardya. Kung totoo yung kwento ni Kataroha, which I really don't believe, pero kung may katutunayan yun, may katotohanan yun, dapat kasama ka sa tinatanggal, Katapang. Sana wag na masyadong kapal mooks, magkusang loob. Doon po makikita ang sigasig ng isang leader. Hindi na nagpapapilit, hindi na nagpapaawat, nagkukusang loob na, malakas makiramdam. Sana, Katapang, may katangian kang ganun. Lilimitahan din ang pagkapahakot ng basura sa mga inmate at mas masusing i-inspeksyonin ang mga pumapasok at lumalabas na sasakyan sa Bilibid. Kailangan mismo yung mga gwardya sisilip na rin, pupunta sa ilalim. Dapat dati mo nang sinabi yan. Medyo naisahan tayo doon. Walang sumilip sa ilalim. Ikaw lang, wala akong kinalaman dyan. Ikaw lang naisahan, hindi kami. Kaya ikaw mag-resign, hindi kami. Pero bukod sa kanila, dapat din daw panagutin ang mga nagkanlong kay Kataroha. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Nakuling yun. Para hindi pa malisan kung saan ba ito nagtago. Samantala, may nasabat na mahigit 100 patalim, 5 baril, 10 sumpak at 28 cellphone sa surprise inspection ng Bucor kahapon. Lahat yan nasa kisame ng kulungan ng Sputnik. Ang inspeksyon ay bahagi ng crackdown sa mga kontrabando sa Bilibid. Isipin mo yan, ang dami niyan. Ang daming nahuli. And please, don't tell us, don't tell the people na lahat yan ay panahon pa ni Bantag nandiyadyaan na. Huwag nyo namang gawing excuse si Bantag ulit. At kahit sabihin natin, for the sake of discussion, talagang panahon pa ni Bantag yung mga amdyan. Anong silbi nyo dyan? Nung kayo ay nanungkulan, hindi nyo hinalungkat yan. Dapat yan, linggo-linggo nagche-check kayo. Dapat nga,
'di ba? Na binibilang nyo ang tao diyan 3 times a day, 'yun ang sinasabi ninyo. Meron kayong pagkukulang. Ay talagang palpak kayo diyan.